Alam niyo po ba yung sahod? Ito yung mga collusion ng mga contractors na sumasama sa bidding. Yung iba doon sasali pero alam nilang talo sila, sasahod na lang sila. Porsyento na po. Babayaran na lang sila para magpatalo. Para maging legit lang yung bidding, kailangan may mga kasaling iba. Pero kasama na sa gastos yun. So malaki rin. In 1 year, parang 200,000,000 din aabutin yung nakalaang pondo para sa mga sahod. So nakalimutan kong isama sa corruptionary yung salitang sahod. Nakasahod na lang sila, Mr. President. Yes, Mr. President. Next interpolate is this representation. I move that I be recognized, Mr. President. Who? This representation. All right. Please proceed. Mr. President, I would like to manifest my support to the revelations made by the gentleman from Cavite in his privilege speech and ask a few questions later. Ang issue pong ito tungkol sa mga flood control projects ay hindi po biro. Ito po ay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga tirahan, ari-arihan, kabuhayan. Tila inanod at tinangay ng rumaragas ang baha ang pera ng sambayanan dahil sa kapabayaan at kasakiman. Sabi nga ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Pero ngunit talagang hindi siguro tinatablan ng hiya ang mga walang hiya. Nung nanonood nga ako ng isang linggo, Mr. President, na habang sa presentation at sa privilege speech ni Senator Lacson, nasabi ko sa sarili ko, hindi na sana babaha kung ang kinapalan ang mga semento at ang mga bakal. Ang problema, yung mga muka ang kinapalan. Mayroon po tayong natanggap na may impormasyon na talamak ang korupsyon sa isang district engineering office na binanggit na rin po ng ating pong nagbigay ng privilege speech, yung po district office ng DPW sa Bulacan. Ang mga impormasyong po ito, Mr. President, ay kinukumpirma rin at naisiwalat na ng anomalya nung nakaraan. Ngunit nais ko pong bigyan diin na ang punot dulo po ng lahat ng ito ay ang kawalan ng plano o ang hindi pagsunod sa master plan. Ang kawalan po ng malinaw na pangmatagalan na plano sa ating infrastructure, ang patsi-patsi o putso-putso na mga paggawa ng pagbibigay ng puwang para mamayagpag ang korupsyon. Mr. President, the slightest irregularity can ruin the structural integrity of an infrastructure and can cause it to crumble. Ito po yung unang tanong. Mr. President, nabanggit po ng good senator noong isang linggo na may mga salta kayo na hindi nyo natagpuan kahulugan sa dictionary kundi sa corruptionary. No? Yung po inyo nabanggit. May mga kumausap po sa atin, sa ating opisina, na meron din sila nabanggit na ilang termino tulad ng pang-sports at pang-pamilya na mga proyekto. Dito sa mga notorious na mga district, DPWH district office, na narinig nyo na po ba yun? Yung pang-sports at pang-pamilya na mga projects. Ngayon lang po, Mr. President. Ang nakaligtaan kong isama sa corruptionary, yung sahod. Alam niyo po ba yung sahod? Ito yung mga collusion ng mga contractors na sumasama sa bidding. Yung iba doon sasali pero alam nilang talo sila, sasahod na lang sila. Porsyento na po. Babayaran na lang sila para magpatalo. Para maging legit lang yung bidding, kailangan may mga kasaling iba. Pero kasama na sa gastos yun. So malaki rin. In 1 year, parang 200,000,000 din aabutin yung nakalaang pondo para sa mga sahod. So nakalimutan kong isama sa corruptionary yung salitang sahod. Nakasahod na lang sila, Mr. President. Meron tayong may I want to hear the pampamilya and pang-sports pa, Mr. President. Kung nyo maalala yung dating commercial ng Rabing Alcolio, may pampamilya at may pang-sports. No, dito naman po, may dadagdag natin sa yung corruptionary na binanggit. Yung pampamilya, ito po yung mga lehitimong project na dumaan sa tamang proseso, may maayos na planning at budgeting at talagang natapos, may accomplishment. Yung pong pang-sports, ito po yung tinatawag po nila na ito yung pwede nila paglaruan. No? Na kumbaga, kadalasan ay ito yung binanggit nyo na katang-isip o guni-guni na ang mangyayari ay wala ng delivery. So ito po yung pang-sports. No? Ito yung talagang pinipera lang at walang delivery. So at least maidagdag po natin sa corruptionary. Thank you for the education, Mr. President.
Mapunta naman po tayo, Mr. President, dito sa usapin ng bungi-bungi na mga flood control projects na binabagsak sa mga local government units. Dahil itong mga nakaraang linggo, after nung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta at ng privilege speech ng gentleman from Cavite, ay may sari-saring mga LG officials ang nagsalita na marami daw proyekto na hindi nila alam at hindi po nakonsulta sa kanila at basta na lamang binaba sa kanila. Gaya ng inyo nabanggit. Posible ba na kahit na hindi kailangan ng lugar o ng LGU ang proyekto ay ito isinisagawa at pinipilit na isaksak upang ma-disburse lamang o magamit yung pondo? Posible po. I believe na merong mga ganyang mga kaso, Mr. President. So, nangyayari dito, Mr. President, nakakalungkot. No? Kahit hindi kailangan, gaya nga na sinabi ng mga LG officials, talagang dinadala na lang yung pondo, magkakaroon ng proyekto. Mukhang ibig sabihin yan, Mr. President, Your Honor, mukhang alam na natin na talagang pagkakapirahan lamang. Alam na this. Alam na this. Mr. President, ganitong kalakaran ay dapat nang matigil. Ako yung naniniwala. No? Hindi po na, ang nangyari, hindi na po need-driven. Gaya nung nabanggit nyo kanina. Ang mga proyekto, kundi greed-driven. No? Hindi na need-driven, kundi greed-driven. So paano po natin kaya ito mapipigilan na hindi na mangyari? Ang pagiging aktibo ba ng regional development councils na dapat dumaan sa kanila muna ang mga nasabing mga proposed projects bago po ito dumaan, kung sakaling dumaan sa NEP o kaya sa insertions, ay dapat sigurong maging aktibo ang regional development councils. That should have been the practice, Mr. President. Kailangan talaga mag-emanate from the local development councils yung mga proyekto, karamihan doon at least, except the mga big ticket projects, talagang national yon. Pero pagka needs and priorities ng local government units sa pag-usapan, dapat sa kanila manggaling. Tsaka naalala ko, Mr. President, nung ako'y nasa House pa, no? Dati po ay, pag national projects, it's left with the national offices. Ang pwede lang natin na magkaroon intervention, yung po mga barangay roads, no? Yung mga very local. Barangay halls, municipal roads, and the like. Kaya lang mukhang in the recent years, mukhang naiba po ang lahat ng ito at mukhang tinakailangan. Kailangan talagang magkaroon ng overhaul para po mabalik sa bago, sa dati. I couldn't agree more, Mr. President. Mr. President, meron tayong impormasyon na nakalap na ito po nakakabahala din, no, na minsan pag lumabas po yung General Appropriations Act, kasi po yung mga contractor na nag-aantay, yung mga DPWH at iba pa, malalaman lamang kapag kung ano po yung mga lumabas, no? So yung mga detailed matrix, mga project plan, minsan daw in 2 weeks kinakailangan nilang tapusin. So nakakabahala dahil ito ang magiging dahilan kung bakit nagiging bungi-bungi siguro ang proyekto, dahil ang nangyayari daw Mr. President, hindi ko lang kung nakuha niyo yung impormasyon, na minsan dahil po sa oras, no, ay minsan tinuturo-turo na lang. Minsan yung coordinates ay mali-mali. Kaya po siguro yung pinresent yung proyekto, yung sa Bulacan, yung sa Nauhan, hindi dikit-dikit. Sabi daw ay para lang magawa ay dahil sa pagmamadali ay tinuturo-turo na lang daw ng DPWH kung kanino mapupunta ang mga proyekto. Yan po daw ang nangyayari. It's happening, Mr. President. It's happening. So yun po nakakalungkot, Mr. President, kasi po talagang kung bungi-bungi at patsi-patsi ang tubig, tubig ay hahanap po talaga ng pupuntahan. Mr. President, hindi na po ako masyado magpapakahaba, but I'm just hoping to get the support of the gentleman from Cavite also and our colleagues na siguro hindi na po nakakatawa na pinipilit natin ang ating mga kababayan na maging resilient na lamang. Korupsyon at kawalan ng isang comprehensive master plan ang nakikita ko pong na dahilan kung bakit paulit-ulit ang pagbabaha at mga sakuna na dapat ay nabibigyan solusyon ng mga government infrastructure projects.
Kaya naman po, Mr. President, mas porsigido po tayo ngayon na isulong ang aking panukalang batas, Senate Bill number 2, ang Master Plan for Infrastructure and National Development Act. Gagawa po tayo ng Comprehensive Infrastructure Development Master Plan na magsisilbing Biblia ng lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. We will be hitting two birds with one stone, Mr. President, with this measure. Since we have a lot of catching up to do in terms of infrastructure development with our ASEAN neighbors, the infra projects, especially the big ticket items, will transcend different administrations. And second, with the comprehensive master plan, we can avoid occurrence of these insignificant ghost projects and stop the modus of corruption. Naghanda na po tayo ng isang privilege speech tungkol dito na nais ko po sana ibahagi sa inyo sa mga susunod na araw. Sana po, Mr. President, pagtulong-tulungan po natin na maipasa ito sa Senado, hindi po tayo titigil at magtatrabaho po tayo para sa isang maayos, world-class na mga infrastruktura na deserve ng ating mga kababayan. Mr. President, I'd like to thank the gentleman from Cavite. Maraming salamat po for bringing this up. No? Tama lang po, talagang kinakailangan na po talaga nating matigil ang gatong modus dahil talagang medyo umobra na po. Marami na po, sabi ko nga yung iba po impyerno levels na at wala na pong kinatatakutan, wala na hong iya. Kaya maraming salamat sa Senator Lacson for bringing this up. Mr. President, with that, I conclude my interpellation. Next interpellate is Senator Bam Aquino. I move that he be recognized. Mr. President, Before I recognize Senator Aquino, may just Lacson. move for suspension. I'm still unwell. No? If you notice, my voice is cracking. Maybe we can suspend consideration and resume the interpellation in the next session. If I may, with the indulgence of the gentleman from Tarlac. Yes, I noticed that Senator Lacson is still under the weather. We've been together since this morning. Yeah, Majority Leader. Thank you, Mr. President. Suspend the consideration na. Suspend consideration. With that, Mr. President, I move to suspend the interpellation of the privilege speech of Senator Lacson. Any objection? There being none, motion is approved.